Thank you, praise them. God bless you. Hindi po kaila sa inyo na every first week of the month ay meron po tayong kina-commemorate. At ito po ay yung pong Lord Supper. One of the ordinances of our God. Consistent po ito na ginagawa po natin. As a matter of fact, mamaya po meron po tayo. Hiniling ko po kanina na baliktarin po muna natin. Supposedly, dapat yun ang mauna, pero sabi ko, paunahin niyo muna ako, isunod na lang natin. Sapagkat ngayon pong umaga, yun po yung inihanda kong mensahe para po higit po nating maunawaan yung pong kahalagahan ng bagay na ginagawa po natin. Kasi ayoko pong ginagawa ko ang isang bagay na wala po itong meaning para sa akin. I don't know about you, but for me, lahat po ng bagay na gusto kong gawin, merong meaning sa buhay ko. At ito po yung gusto kong ipakita sa inyo sa umaga pong ito. Palagi po natin itong ginagawa, pero ang tanong, ano po ang nagiging bunga nito sa buhay ng bawat isa sa atin? Hindi niyo po ba napansin na laging ipinapaalala tuwing gagawin ninyo ito? Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Pag-alaala saan? Ano yung gusto niya na maalala mo? Tuwing gagawin mo yung bagay na ito, meron po siyang ipinapaalala. Do this in remembrance of me. Ano po yun? Yung kanyang kamatayan, yung kanyang sakripisyo. At bakit po kailangan niya po itong time to time na ipaalala? Sapagkat ang tao ay napakadaling pakalimot. Ang totoo po nito mga kapatid, kung mahalaga po sa atin yung ginawa niya, dapat po meron din tayong ginagawa in return sa lahat po ng ginawa niya para po sa atin. Ito po tanong ko, kung meron pong nagsakripisyo sa iyo para lamang isalba ka sa kapahamakan mo, ano pwede mong ibalik sa kanya? Ano ang igaganti mo kapalit ng ginawa niya sa iyo? Nakarinig na po ba kayo ng ganitong salita? Baliwala lang sa iyo ang paghihirap ko. Walang halaga sa iyo ang lahat ng sakripisyo ko. Kapag ganito po ang narinig ninyo, naghahanap siya ng kapalit o hindi? Naghahanap? Sa tao, oo. Pero sa Diyos, hindi. Sa Diyos po kasi, mga kapatid, yung makita lang daw po niya na pinapahalagahan po natin yung ginawa niya para sa atin. Reward na po yun para sa Kanya. Alam niyo po ba, mga kapatid, na may hiniling po sa atin as a reward ang Diyos kapalit ng kamatayan na ginawa po niya sa cross? Ang title po ng message po natin ngayong umaga, pinamagatan ko pong The Sacrifice of Jesus. The Sacrifice of Jesus. Gusto ko po kasing maalala natin, hindi lang tuwing mahal na araw. Kundi gusto ko pong makita natin araw-araw na meron pong isang siya na nagsakripisyo sa bawat isa po sa atin. At yung sakripisyo po niya, ayoko po na mawala ng kahulugan, ayoko po na mabaliwala. Sapagkat sa paraan na yan, tuwing maalala po natin, dun po, I do believe na mas lalong lalalim yung relasyon po natin sa Kanya at lalo nating pahahalagaan siya more than sa pagpapahalaga na ibinigay natin kung hindi natin naunawaan yung sakripisyo na ginawa po niya. At meron po siyang hiniling, mga kapatid. At ito po ay nasa Acts. Chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang sariling anak.
So una ko pong gustong makita po ninyo ay meron po ba ritong nagsakripisyo sa tekstong ito? May nagsakripisyo po ba? Kasi may word dito, may tinubos. At ang ipinantubos niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang kamatayan. Amen po ba? So ano po ang kanyang hiling? Meron siyang hiling eh. Iyon po kasi yung gusto niyang makita na somehow ay pwedeng, as I have mentioned, yung pong reward. Ayoko po kasing gamitin kapalit sapagkat ang Diyos ay hindi naghahanap ng kapalit. Parang consolation baga kung sa Kanya. Okay? Parang katuwaan at kasiyahan na niya yung isang bagay na in return, doon sa bagay na ginawa niya, ito yung ginagawa naman natin bilang pagtugon sa pagpapahalaga. At ito po, mga kapatid, ang hiniling niya. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Ingatan ninyo ang mga kawan na ipinagtiwala sa inyo na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So gusto kong balikan yung word na tinubos. Kung tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Jesus, then we are not on our own. Tama po ba? Meron pong nagmamay-ari sa atin. At sino po yon? Yung tumubos sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen, mga kapatid. So para ho maging malinaw sa inyo na you are not on your own, sapagkat meron pong tumubos sa inyo, tingnan niyo po ang sabi roon. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Verse 20, binili niya kayo sa malaking halaga. Binili niya kayo. So sino may-ari ngayon? Yung bumili. Amen. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yung una niyang hiniling, ingatan natin ang ating sarili maging ang mga kawan. Ngayon, ito naman ang isa pa na kanyang hiniling. Gamitin daw natin ang ating katawan para siya ay parangalan. Now, my question is this, paano po natin iingatan ang ating pong sarili? Paano din natin iingatan yung pong kawan ay pinagtiwala po sa atin? At paano po natin mabibigyan ng karangalan ang ating Panginoong kapalit ng bagay na isinakripisyo niya para sa atin? Paano? Kasi kaya hindi po tayo makapagbalik kung ano man po yung dapat nating ibalik sapagkat hindi nga po natin ito naunawaan. Ano ba yung ina-expect mo sa amin, Panginoon, doon sa bagay na ginawa mo? Kasi tanggapin man natin ito o hindi, mga kapatid, kahit po sa atin, kapag may ginawa kang isang bagay, nag-expect ka something in return. Amen po ba? Yun lang po yun. Pero sa Panginoon, mga kapatid, somehow, bagamat hindi po naman niya sinasabi sa atin ang tahasan, gusto ko itong kapalit. So, kasi po, dapat may sarili po tayong pagkukusa. Kung tinatanaw po natin kasi na ito ay isang malaking bagay para po sa atin, yung kanyang ginawa, hindi na po tayo kailangan diktahan pa sa isang bagay na pwede mong gawin bilang pagtugon doon sa kanyang ginawa sa atin. At ito po yung una, mga kapatid. Be holy. Yung pong tayo ay maging malinis at maging banal sa buhay na ito. Ephesians, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Yun po gusto kong makita nyo. Kasi baka ang pagbinasa nyo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, ba't napunta doon sa mag-asawa? Hindi po. Ang gusto kong makita nyo rito, yung inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Anong dahilan? Upang ang iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Verse 27, ginawa niya ito. Ano po yung ginawa niya? Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. On what purpose? Upang maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na When we say iglesia, referring to you and to me. We are His church. We are His people.
At yung purpose niya, kaya siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo for the purpose na maiharap daw po niya tayo sa kanyang sarili. Marilag, banal, which is holy, walang batik, walang anumang dungis o kulubot. So what was the reward of his suffering? To sanctify his church. Yan po ang isa sa gusto niyang mangyari. Yung magkaroon po ng kahulugan ng lahat ng kanyang ginawa, ang kanyang kamatayan. So the holiness of his people will be his reward. Masaya na po ang Panginoon na makakita na ang kanyang bayan, na ang kanyang church, ang kanyang iglesia ay nakikita na pumupunta ho doon sa purification, unti-unti nakikita yung pong kalinisan. Mga kapatid, yan ang intensyon ng ating Panginoon na maiharap tayo without spot, without blemish, without wrinkles. But holy. At sinabi po niya ito sa lahat ng kaparaanan na tayo daw po ay maging banal. Sa lahat ng kaparaanan, kung saan niya pwedeng i-convey yung message for us to understand yung pong gusto niyang mangyari. Tingnan nyo sa Scripture. Ayon sa nasusulat, Scripture, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayon sa nasusulat. Ano po'y kaparaanan? Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Why? Why, Lord? Sa Scripture, sinasabi mo, be holy. Ibig mo, sa sarili mo, kami maging holy din. Why, Lord? Why? Ito po yung dahilan. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng God desires us to pursue holiness at all costs, because without holiness, no one can see the Lord. No one can see the Lord. Kaya nga sabi po niya sa Matthew 5:8, mapalat ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun po yung dapat na maging objective po natin, mga kapatid. Huwag po tayong masettle o masatisfy lang sa buhay na tayo ay ligtas. Ligtas na tayo. Pero yung kaligtasan natin, mga kapatid, ano yung proseso? Saan tayo gustong dalhin ito? Kailangan kasi mangyari yung layunin ng Panginoon from the start hanggang sa huli kung ano yung purpose niya, kung bakit niya po tayo niligtas. At kung ano po yung gusto niya na mangyari sa bawat isa po sa atin. I know it's not easy. Hindi po madali, mga kapatid. Pero ikaw yan. Ikaw lang ang pwedeng magpasya sa sarili mo kung ano ang gusto mong gawin. Amen. At hindi ipagagawa ito ng Panginoon, neither hindi po niya hahanapin ang isang bagay na alam niya na hindi mo kayang gawin. Ano pa yung pangalawa? Ito, mga kapatid. Do good deeds. Sa Titus 2:14, ibinigay niya ang kanyang sarili. Again, doon ko po kinukuha yung pong sinasabi natin ngayon. Ibinigay niya ang kanyang sarili na mamatay, na magsakripisyo. Gusto ko pong makita nga kasi natin yung pong sacrifice ni Christ, why He did that. He did this. Bakit? Bakit kailangan mong magsakripisyo, Lord? Ito yung purpose. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo. One, sa lahat ng kalikuan, linisin, para maging kanyang bayan. Ano karugtong? Na nakatalagang gumawa ng, yun daw pong gumawa tayo ng mabuti sa buhay na ito, reward na yon sa kanyang ginawang sakripisyo. Amen?
Yung po bang tinubos ka ng Panginoon sa kapahamakan, mabuti yun para sa'yo. Mabuti po ba yun para sa'yo? Ito po'y isang kabutihan. Therefore, yan din po ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Sa atin na lahat na tumanggap ng kabutihan. Gusto po ng Diyos na sa pamamagitan natin ay ma-display yung kabutihan po ng Diyos. Wala po kasing magpapahayag noon na ang Diyos ay naging mabuti maliban po doon sa tao na nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Listen, church. Minsan nasasaktan tayo kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Okay? Bakit ako? Bakit kami? We don't deserve that. Pero ang hindi nyo alam, mga kapatid, minsan ang pagsubok na inaalaw ng Diyos na mangyari sa buhay nyo ay parang ipakita ng Diyos sa inyo, sa pamilya ninyo, na ang Diyos ay mabuti. Amen. Wala po kasing paraan para ma-appreciate mo ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos, kung wala ho kayong pagdadaanan sa buhay na ito, para ho doon sa experience na yon, doon yung maikukumpara, ang Diyos pa'y naging mabuti sa atin. In spite of, sa kabila ba ng mga naranasan natin sa buhay na ito, masasabi pa rin ba natin na ang Panginoon ay naging mabuti sa atin? Yes. Sapagkat kapag katiningnan mo, hindi po yung pong action na nangyayari sa inyo, kundi kapag katapos po nung bagyo na dumaan sa buhay nyo. Can you imagine this? Bagamat hindi ko po ito hiningi ng permiso, pero hindi ko na ho babanggitin. But some of you probably kilala po ito. Masakit ang masunugan. Amen? Right? Meron po kaming kakilala na nasunugan. Nasunugan po sila ng bahay. Kapatid, tingnan nyo ito. Alam niyo po ba, nung masunog yung kanilang bahay, walang natira. Ngayon po, nagpasalamat sila sa Diyos na nasunog yung bahay nila. Alam niyo kung bakit? Gusto niyong maging bago bahay niyo? Sunugin niyo. Gusto niyong mapalitan ng damit na luma? Pamigay niyo. At pag wala na kayong masuot, mauobliga kayong bumili ng bago. Tama? Now, here's my point. Alam niyo po ba yung nasunugan? May kapatid na sumagot na ipagagawa yung kanilang bahay. Plus, may nagbigay ng mga kapatid sa kanila ng tigwa 1.5 million. Binigyan sila ng 1.5 million each. 3 million ang ibinigay. Plus, ipagagawa pa yung bahay. Yung bahay namang nasunog, ay wala na pong halagang 1 milyon. Tumubo, hindi. Blessing, hindi. Gusto niyong blessing? Kita nyo? Kita nyo? Kasi hindi natin alam ang kaparaanan ng Diyos. Kapag may inalaw siyang mangyari sa atin, negatibo yun sa atin. Why, Lord? Pero ang hindi mo alam, kaya pala niya yung pinayagan sapagkat meron siyang gustong ipakita na mas maganda sa iyo para ma-appreciate mo kung sino siya sa buhay mo. And in return to that, kaya tayo gumagawa ng mabuti sapagkat naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Amen? On our own, wala po tayong sariling buti. Romans chapter 3, verse 10 up to 12. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. No one does good, not even one. And in Ephesians chapter 2, verse 10, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay saan? So ini-expect ng Diyos sa atin na gumawa tayo ng mabuti. At yun ang itinilaga ng Diyos para sa atin nung una.
Ngayon kung sasabihin ninyo sa akin na napapagod ka ng gumawa ng mabuti dahil minsan naranasan mo na sa halip na pasalamatan ka, napasama ka pa. Pakiramdam mo sa sarili mo na parang wala kang ginawang mabuti sa kanila. Tapos hindi ba lang nila napahalagaan yung mabuti mong ginawa? Church, okay lang po yan. Bahagi ng ating pong buhay. At minsan, alam natin, gawa din po yan ng kaaway para po pigilin tayo na gumawa ng mabuti. Amen. Lalo na tama naman ang ating pong motibo. At alam niyo ba ang dahilan kung bakit minsan tayo nasasaktan? Mga kapatid? Kasi naghahanap tayo ng kapalit doon sa mabuti nating ginawa. At alam mo pa kung bakit ka nasasaktan? Sa iyong ginawa na mabuti. Kasi sa tao mo siya ginawa at hindi mo ginawa para sa Diyos. Yun lang yun. Hindi naman kita pwedeng i-blame. Kasi may damdamin ka. Tao ka. Naghahanap ka rin minsan. Amen. Pero minsan nga, ikaw na gumawa ng mabuti, ikaw pa ang nagiging biktima at nasasaktan. So para hindi ka masyado namang maging biktima nito, kailangan mga kapatid, positibo ka sa iniisip mo. Basta ito, nakagawa ako ng mabuti. At kung ito man ay balikan o hindi, pasalamatan o hindi, salamat ako. Bakit? Sapagkat ginawa ko ang mabuti, hindi ang masama. Hello? Sa buhay na ito, dalawa lang ang pwede mong gawin. Ang gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Kung hindi ka gumawa ng mabuti, ano ginawa mo? Ano sabi po rito, mga kapatid? Roma 12:21. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sapagkat through you, makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. At ikaw mismo ang maghahayag nito sa mga tao na hindi alam na mayroong isang Diyos na mabuti. Ano ibig sabihin nito? Daigin mo ng masama. Okay? Ito po yun. Yung mabuti mong ginawa, mababaliwala kung ang mananaig sa iyo, yung masama. Ano yung masama? Masama loob mo. Diba? Ito po, para matuwa po kayo. Kung hindi man po napapahalagahan yung mabuti po niyong ginawa. Okay? Wala kang kwentang gawa ng mabuti yung mga yan. Tinulungan mo na, tinan mo Alam niyo ba, napakarami ko ng ginawang tulong dyan. Napakarami ko na kabutihang ginawa dyan. Pero sadya mga... Kayo na magsabi. Amen? Pero ito, consolation para sa puso mo. Kung sakali man na hindi na-appreciate yung mabuting bagay na ginagawa mo. Ito po, Timothy 5:25. Gayun din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang. Kapatid, sa mata ng Diyos, hindi yan lalagpas. Lahat ng mabuting bagay na ginawa mo, in-appreciate man o hindi, pinahalagahan man o hindi, sinuklian man o hindi, ginantihan man o hindi, mayroong isang Diyos na nakakakita ng lahat ng ito. Kaya sabi niya sa Proverbs 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng araw, siya mismo ang magbabayad. Amen? Siya mismo ang magbabayad. At ang napakasarap pala, mga kapatid, na gawa ng mabuti ay yung pong taong walang kakayahan na gumawa rin ng kabutihan pabalik sa iyo. Yun pala ang mas magandang gawa ng kabutihan. Yung alam mo na hindi niya kaya na magbalik ng bagay na ginawa mo sa kanya. Sapagkat kung may kakayahan siya na ibalik din ito, then quits kayo. Gumawa ko ng mabuti sa iyo, ginawan mo ko ng mabuti, then parehas tayo. Pero ito maganda, gumawa ko ng mabuti sa iyo, hindi mo nagawa ng mabuti sa akin, may isang Diyos na nakakita, ang Diyos ang magsusukli sa akin, hindi ikaw. Amen. Amen.
Sapagkat walang nalilihim sa Diyos. Nothing is hidden from the Lord. Nakikitang lahat yan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa totoo lang, wala po tayong pwedeng gawin na sasapat sa kanyang ginawa. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo may kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa ninyo, gawin niyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Gawin niyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ano po yung tanging reward ng Panginoon doon sa sakripisyo na ginawa niya? Yung pong kamatayan niya, kaya po tayo mayroong Lord's Supper. One, hindi pa tayo nakakalayo, hindi na alam kung ano yung pinag-usapan. Number one, be holy. Pangalawa, do good deeds. And pangatlo, kapatid, na ine-expect din ng ating Panginoon. Salamat sa mga nag-imbita, sa mga bago natin ngayon. May first time tayo, first timer. 6 po yata sila, I don't know. Salamat po kung sino man na nag-imbita sa kanila. Ito po yon. Win souls. Mag-akay ng kaluluwa. Revelation 5:9b. Sapagkat pinatay ka. Sino ito? Si Christ. At sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao. Tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. So ang kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang para tayo ay maging banal, hindi lamang para tayo makagawa ng mabuti, kundi mag-win din tayo ng kaluluwa para po sa Kanya. Kung nagawa niya na iligtas ka o iligtas tayo sa impyerno, bilang pasasalamat naman natin sa Diyos, magamit din ang buhay po natin na mailigtas naman sana yung marami. Amen? Wag po kayong masettle na ganyan lang. Na parang ang sarili nyo lang ang mahalaga. At wala na ho kayong pakialam sa kapwa nyo o sa ibang tao na pwede rin na magkaroon ng pag-asa at kaligtasan sa Diyos. Huwag nyo nang isipin ang sarili nyo kung pwede kayong mapahiya. Kung pagtawanan kayo habang sila inyong iniimbitahan, okay lang yun. Basta ang mahalaga, wala kang pananagutan sa Kanya. Ito po ang mabuti. Timothy, itong mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano ibig? Nakita nyo ang ibig ng Diyos? Isa siya makapagpapasaya sa kalooban ng Panginoon kung ginagawa po natin kung ano man yung Kanyang ibig, kung ano po yung Kanyang gusto. Na ang ibig niya ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Mga kapatid, meron tayong pananagutan. Meron tayong tungkulin. Naniniwala ako na naligtas kayo, hindi ho dahil sa kaparaanan lang ninyo, kundi somehow ay may ginamit na tao para po makakilala kayo sa Diyos. Alam niyo, isang bagay na pinagpapasalamat ko, alam niyo ba yon? Hindi ko rin hiningi ng permisyo ito. Alam niyo po ba yung meron dito na miyembro natin, nakilala ko po yan, nag-OJT lang. Hindi pa ho siya halos nagtatrabaho. OJT lang. Ayan. At mula doon, alam niyo ba marami silang nag-OJT? Ilang kayo, Rachel? Ilang kayo? 10. Alam niyo bang lahat halos sila ay umaattend ng Bible study sa akin sa Water District? Tanging yung bata lang na yan. From the start until now. At ako pa nagkasal dyan. Diyan sa dalawa na, kay Raymond at saka kay Rachel. At ako rin ang naghandog ng anak nila. Kapatid, listen. Hindi naman dahil nandito sila. Ito ang kahalagahan ng mayroong church. Kasi siguraduhin ko sa iyo, mangyayari at mangyayari. From the womb up to the tomb, kailangan mo church. Why? Kapag isinilang ka, hindi pwedeng hindi mo pa-bless ang anak mo. Tama.
Yung anak mo ngayon, lalaki, mag-aasawa, hindi pwedeng hindi kasal yan. Sino magkakasal? Yung lingkod ng Diyos na nasa church. Okay, dalawa na. Nung isinilang, nung ikinasal, darating ang araw, tatanda yan, ipipikit ang mata. At bago idalhin niya sa huling hantungan, sino ang kailangan? Meron ba ritong wala nang blessing, diretso na lang, tabunan na lang yan, para tapos na. Walang ganon. Amen. Tama. 3 antas ng buhay, dadaan ka sa isang lingkod ng Diyos. At kung wala kang church, kung wala kang pinupuntahan, sinong pwedeng mag-alaga sa iyo? Sinong pwedeng mag-pray sa iyo? Sinong pwedeng umalalay sa iyo? O salamat, very strong pa rin yung relationship ng dalawa. Very faithful yan, yung mag-asawa na yan. Okay? Give glory sa ating Panginoon. Ilan taon na yon, Rachel? Ilan taon na? Back then, ilan taon na tayo? Mula nung ikaw nakalimutan mo rin anak, estudyante. Ilan? 17? 17 years. Hanggang ngayon. Ibang klase ginawa ng Panginoon Diyos sa bata na yan. Hindi ko alam Tingnan mo kung paano niya sineryoso yung bagay na ginawa niya. Estudyante lang yan Nag-OJT lang yan. Hindi ko iniisip na tatagal. Hanggang ngayon. Hanggang siya mag-asawa. Alam niyo bang kinasal ko yan? Ako po, sobrang iyak na inabot ko dyan. Alam niyo bang pandemic pa yata yun? Rachel, pandemic? Sa 10 lang yata kami. 10 lang kami, pero naku po yung kinasal ko, yung pong meaning, yung pong ang hindi ng pagkilos ng Panginoon. Doon lang po ako nagkasal na halos umiyak na umiyak. Ang dami ko na ikinasal. Ang daming tao, ganyan, kahapon lang nagkasal ako Pero bukod tangi yung dalawa na yan. Nung ikinasal ko, doon kaming mag-asawa umiyak. Grabe yung naramdaman namin na joy ang Panginoon, yung favor ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, ibang klase rin yung ginawa mo sa buhay ng mag-asawang ito. Palakpakan nga natin ang Panginoon dyan. Yan po yung nawin natin. Si Rachel muna, hindi si Raymond. Pero si Raymond, nawin ni Rachel. Di ba? Mas una ka, Rachel, kaysa kay Raymond. Salamat naman, may asawa rin na marunong makinig doon sa kanyang asawa. Ito, sabi sa Jude 1:22, kahabagan ninyo tulungan ng mga nag-aalilangan. Verse 23, sagipin ninyo ang nasa apoy. Kahabagan nyo tulungan, sagipin nyo ang nasa apoy. Alam ninyo yan, ng isang tao kapag walang kaugnayan sa Diyos, sa impyerno pupunta. Amen. Pero para makatakas sila mula sa impyerno, kailangan meron pong sumagip. Pero yung sinasabi dito, habilin niya, okay, pero mag-iingat kayo. Sabi ron, ang iba'y na may kahabagan nyo, ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo, pati ang damit nilang tigmak. Ang kahalayan. Huwag tayong umayon sa bagay na pwede nilang gawin. And Daniel 12:3, at siyaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan. Ano sabi ng Panginoon? Ano promise? Ay magniningning na parang tala sa kalangitan, ang umakay sa marami tungo sa kabutihan. Kapatid, may reward ka in heaven. Sabi rito, ikaw ay magniningning na parang tala. Bakit? Sipin mo sa dami ng kaluluwa na naligtas sa pamamagitan mo dahil hindi ka naging maramot. Amen? Hindi ka naging selfish. At tingnan nyo ito, para matapos po tayo. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyam na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Mas matindi ito. 9 na matuwid pero hindi nagsisisi. Pero yung isa na makasalanan at nagsisi, sabi roon, mayroong kagalakan sa langit. Verse 10, sinasabi ko sa inyo, ngayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Kapatid, listen. Ala akong nabasa rito, kahit magaling kang preacher, nag-rejoice ang heaven. Ala rin akong nabasa rito dahil napakagaling ng praise team natin, nag-rejoice ang heaven.
Wala rin ako nakita rito kahit masisipag ang marshal natin, Asher. Ang sisipag ng Asher, nag-rejoice ang heaven. Alam ganun. Wala rin ako nakita dahil faithful kayo na umaten Sunday after Sunday at sinasabi, dahil faithful ka, nag-rejoice ang heaven. Alam ganun. Ito po mga kapatid, sa isa palang kaluluwa na nadala mo sa Panginoon, na nagsisi at nagbago ng buhay, ikaw mismo, yung impact nun, ginawa mo sa langit, nag-rejoice ang heaven dahil sa kaluluwang yan. Amen? Can you imagine your influence? Biro mo, buong kalangitan ay nag-rejoice just for one soul. Grabe ang impact sa langit nito, kapatid. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung praise team natin. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung preaching natin o yung pong mga volunteers natin. No. Hindi ko po sinasabing wala ho yung kwenta. Ang sinasabi natin, yung pinag-uusapan natin, paano mo pwedeng pasayahin ang heaven? So para pala mag-rejoice ang heaven, lagi po tayong merong kaluluwa na nadadala sa Panginoon. At ngayong umaga, may 6 na dinala ang Panginoon na bago. And I pray to God, the heaven is rejoicing, pero yung pong 6 na yun, nawa, magpatuloy. Amen. Amen. Kasi kung ngayon po ay nag-rejoice ang heaven, at sa susunod na linggo ay hindi na po sila bumalik, then ano po? The heaven crying. Hindi na nagbalik. Tama po? So kaya kailangan po, time to time, napapasaya natin. So anong reward naman sa atin ng kanyang kamatayan? Anong reward? Okay? Sa kanya, yung reward natin sa kanya, maging holy tayo. Ingatan daw natin ang ating sarili. Gumawa tayo ng mabuti. Mag-win tayo ng soul. O ngayon, eto, para naman sa atin, ano po yung reward ng kanyang sinakripisyo? Eto kapatid, forgiveness. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganong kadakila ang kanyang pag-ibig. Yan yung reward. Nakatanggap tayo ng forgiveness. Ano pa? Salvation. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Salvation. Nakita niyo meaning? May meaning yung pong kamatayan ni Kristo. Hindi lang para sa Kanya, kundi maging para po sa atin. Amen? Forgiveness, salvation, and finally, victory. Ayan. Pahayag 12. Nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. Kita niyo kapatid? Yan ang reward naman natin sa kamatayan ng ating Panginoon. Here is my conclusion. Yan po dapat ang mangyari sa atin. Hindi tuwing Lord Supper lang, kung hindi bahagi na po ito ng buhay po natin. Dahil yan ang ganti natin sa sakripisyong ginawa ng ating pong Panginoon. May nakita po siyang bunga sa buhay natin at iyon ang tanging reward niya sa ginawa niya doon sa krus ng Calvary. Church, bigyan po natin ng meaning yung kanyang kamatayan, yung kanyang paghihirap. Makita nawa ito sa mga buhay natin na tayo ay naging banal, na tayo gumagawa ng mabuti, na tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa palapit sa atin pong Panginoon. Di po ninyo napansin, nagalak ang langit dahil lamang sa kaluluwang inilapit natin sa Diyos. And here is my final word. Kaya't humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Na ngayon pong araw na ito ay gagawin po natin bilang pag-aalala sa bagay na ginawa po niya. Magkaroon nawa po ito ng meaning sa buhay po ninyo.